Ang Yeah. dinidiin lang naman niya ang katotohanan tungkol Yung sa final issue. testing and sealing. Yeah. You have no reason to go after him or any member of his family. Ulitin ko, ayaw ninyo glabti, ayaw ninyo hulgaa, ayaw ninyo hadluka ang pamilya ni John Lee, iyang asawa, iyang mama, papa o mga igsuon. Kaya kung inyo nang buhaton, mas dako pa ang inyong problemang ato bangon. I tell you, hell will break loose. I promise you that. So sa administration sa Butuan, wala mi maglabot ninyo, ayaw paglabti. Ang among amigo, ang among kauban. And Ate Claire, mga kababayan, meron lang akong gustong i-point out doon. Doon kanina sa interview ni John Lee. Okay. Nung sinabi niya na the following day ay nag-demonstrate ang COMELEC in front of the media. The incident happened the day before, no? Nung yesterday, kung today sila nag video, kung today sila nag press conference, the incident happened yesterday, kahapon. Okay, yes. I would like to point out sa inyong mga kababayan, hindi ka panipaniwala na ang kanilang demonstration. Bakit? Hindi pinakita sa demonstration nila na na-maintain ang chain of custody ng ebidensya. You get what I mean? Yes. Tama, sinabi naman actually ni John Lee, yung term lang is chain of custody. So, ebidensya ang makina. Na-preserve ba ito? Hindi. Walang patunay na na-preserve ang makina, ang integrity ng contents ng makina, ng SD card, ng mga ballot images sa loob. Walang patunay na na-maintain ang integrity. So therefore, kung magpapakita ka the day after without showing that the integrity of the machine had been preserved, ay hindi ka paniniwala. Yan mga kababayan. Drama na naman yan ng COMELEC. Yeah. Grabe. So, yun nga, Attorney Glenn, at least nga naliwanagan yung ating mga kababayan. At medyo baka matakot na yung mga umaaligid-aligid kay John Lee. Alam mo, nakakatuwa, kasi ako natutuwa ako pag may mga nakakausap ako talagang mga kababayan na yung faith in God is very strong. And we need people. We need people like we need John people Lee, like that. Yeah. So, ayun na nga. So, alam nyo, bigla ko naalala yung speech ko sa Daig nung March 23, nung pumunta ako doon. Sinabi ko doon sa stage na mahal po pala ang makikipaglaban ng tama. Actually, na-interview ako ng isang media doon. Nakalimutan ko na kung which media agency. But ganun pa man, mahal talaga, Attorney Glenn, yung makipaglaban ng tama. Pero sa kabila ng mga, threats sa atin, now, John Lee, hindi tayo susuko. Hindi natin titigilan. Yes, of course. Kasi yan yung purpose nila ng mga kalaban ng bayan, na sindakin tayo, matakot tayo, tapos manahimik tayo para panalo sila. But in our case, no, hindi kayo mananalo. Kaya tuloy-tuloy ang ating pag-uusap, Attorney Glenn, dahil alam ko may na-discover na naman tayo na bago. Ito mabigat to, Ate Claire. Yes. Mabigat to. Dito muna tayo sa yung pinag-usapan natin ng araw ng eleksyon. Kung natandaan ninyo mga kababayan, and this is really, kumbaga, sabihin na natin breaking news ito. Breaking news ito kasi na-discover ko lang to nung nag-conference kami ni Ate Claire, si John Lee at ako kanina. Meron akong hawak dito na print out. Ate Claire, pinadala ko na sa iyo. You can show it in a while. Pakita mo muna yan. Sige, go ahead. Pakita mo lang muna. Anyway, sunod-sunod yan ha. 12 of 15, 13 of 15, and 15 of 15. Sige, i-explain natin yan in a while. Mga kababayan, kung natandaan po ninyo, nung Monday ng halalan, or the following day yata, yun Ate Claire, di ba? Following day. May balita na nadoble daw ang mga boto involving about 5 million votes. Nadoble. Kaya binawasan na naman nila, di ba? Nagdagdag ng 5 million votes, tapos binawasan na naman ng 5 million votes para daw tumugma. O kasi nga, ang palusot ng COMELEC, nadoble yung election return. Nadoble yung resulta. Ulitin ko, may 5 million na allegedly, di umano nadoble yung election return pag-report ng mga media doon sa transparency server. Ang sabi ng COMELEC, hindi dapat yan kasi
may kailangang program. Ayan na naman yung Lintek na program na yan. Ah, May program daw yeah. para i-cleanse, para hindi daw magdoble. So, ang ginawa, binawas yung 5 million, di ba si Bongo nabawasan ng 5.2 million. Siya yung pinakamalaking Yes. nabawasan. Tapos involving about, ilan ba itong posisyon na yun? Mga 14,000 candidates yata yun, di ba? Yung pinadala mo sa akin, Clear, the next day. Okay. Yeah. Ang sagot ng COMELEC, mga kababayan ha, tandaan nyo, ang palusot ng lintik na COMELEC na yan, lintik na Garcia na yan, George Garcia na yan, sinungaling yan, sandamukal na sinungaling yung election operator na yan, kailangan daw ng program para i-cleanse ang report, para daw hindi magdoble kasi nagdoble ang election return. Okay. Ito mga kababayan, papakita ko sa inyo ang media report sa bayan ng Banayoyo, Ilocos Sur. Kahapon po, pumunta po sa akin si dating Police General Felix Nestor Felix para apelido ni Sir. Dati po siyang Police General. Nag-travel po siya from Ilocos Sur. Alas 3 ng umaga sila umalis doon. Na-meet ko sila kasi nag-meeting din kami kahapon ni Attorney Vic Rodriguez. Maaga kami, alas 8 kami. So actually, gumising ako kahapon alas 3:45 kasi gusto ko pa mag-workout bago mag-meeting. Alas 8 ang meeting. Alas 8 meeting kay Attorney Vic. So, in-schedule ko siya ng 11. So, by 11, nag-excuse na ako, pinuntahan ko siya. So, he traveled all the way from 3 a.m. Dumating siya ng alas 9:30 yata dito sa Manila. And then, pinakita niya ito sa akin. Ulitin ko, ang kandidato sa pagka-mayor dyan ay si dating Police General Nestor Felix. So, maliit lang itong bayan ng Banayoyo. 15 lang, 15 lang ang presinto, Ate Claire, mga kababayan. 15 lang, ha? You can count it with your fingers. Saan yung probinsya yun, Attorney Glenn? Yung Ilocos Sur. Banayoyo, Ilocos Sur. Ito yung patunay, mga kababayan, na sinungaling, sandamukal na sinungaling yung lintik na George Garcia na yan. Lintik ka talaga, George. Ipapakita natin sa kanya. George, bumaba ka dyan. Andito na ako sa harap mo. Lintik ka. Mandaraya ka talaga, election operator ka talaga, you live up to your reputation. Ito mga kababayan ha, sabi ni George, kailangan ng media ng cleansing program to cleanse para hindi magdoble yung election return, yung pag-report. Ito, media ito ha, galing to sa, yung URL is halalanresults.abs/local/Ilocos Sur/Banayoyo. Banayoyo. Okay. So, ito ha, sabi ni George, na doble yung election return. Na doble. So, kailangan bawasan uli kasi na doble. Okay. Tingnan po ninyo ang resulta mula sa Banayoyo, Ilocos Sur. Ate Claire, please show yung may 12 of 15. Dali. Yan ba yan? Yung 12-15. Ayan, okay. Mga kababayan, yung pula, ako yan ha. Ako yan ang nagsulat ng pula na yan. 12 of 15, ibig sabihin, na-transmit na yung 12 precincts, 15 ang lahat na magta-transmit. So, 15 ang presinto, 12 na itong nakapag-transmit. So, makikita ninyo, 12 of 15. Okay. So, pang 12, nakatransmit na yung 12. 3 na lang ang kulang. Makikita nyo, si General Felix ang boto niya ay 3,251. Tama ba? Okay, 3,251. 3,251 as reported by the transparency server na kinunan o basis ng ABS-CBN. Di ba? Transparency server galing yan eh. So, ang boto ni General Felix ay 3,251 for Mayor of Banayoyo. Lamang siya ng 891 votes kay Galanga Alex. Okay, Alex. Kasi si Alex ay 2,360 lamang. Di ba? Yeah. 8. Tama ba? So lamang na si General Felix. And remember, maliit na bayan to. Dapat nanalo na siya. Okay, 891 na ang lamang ni General Felix. Tapos ang boto niya ay 3,251.
Next Okay. slide, Ate Claire. Nang mag-transmit ang precinct number 13, Okay. ayan, 13 of 15, nadagdagan ng isang presinto. Bumagsak ang boto ni General Felix to 2,750. Tama ba? Yeah. 2,750. Paano 3,000 nangyari na yun? yan. O yan, yun na Yeah. nga. Ayan, Oh, from 3,251. 3,000, pagdating dito naging 2,750. Yes, 2,750. Nabawasan siya ng 501. Yan, yung pula. Yes, 501. yes. Naka-enclose in parentheses kasi Yeah, kami sa 501. accounting. Kami sa accounting, pag negative number, i-enclose that in parentheses. So negative yan, 501. Okay. Samantala si Galanga Alex ay nadagdagan ng 131. Oh my God. So, kung ito na ngayon, George Garcia, lintik ka, i-explain mo to. Kung nadoble ang resulta at kailan ninyong bawasan, bakit si General Felix lang ang nabawasan at nadagdagan si Alex? Yeah. Malinaw, So hindi totoo. Hindi totoo ang sinabi ni George Garcia na kailangang bawasan kasi nadagdagan. So assuming nadagdagan si Nestor Felix, binawas ang 501. Bakit si Alex nadagdagan? Ng 131. So dapat, kung duplication ng election return, pareho silang binawasan. Tama, di ba? Kaya nag-duplicate eh. Sabi ni George, nag-duplicate yung election return. So dapat pareho silang binawasan. In this case, hindi. Malinaw na malinaw yan. Si Nestor Felix binawasan ng 501 votes. Si Alex Galanga dinagdagan ng 131 votes. Kaya nung natapos ang eleksyon, ay by the way mga kababayan, itong precinct number 13, sabi ng kaibigan kong pinakiusapan kong i-analyze at sabi niya may anomaly dyan. Barangay Lintik daw yan. Lintik talaga yung barangay na yan. Barangay, kasi lintik talaga? Kaya Barangay nagkalintik. Lintik. Barangay Lintik daw yan. Lintik talaga. Meron palang ganyang barangay. Okay. Ito ang final result mga kababayan. Ate Claire, yung 15 of 15. 15 of 15. Okay, here we go. Okay. Ayan na. Nung nakumpleto na, panalo na si Alex Galanga kasi 3,009 na ang boto niya. Natalo si Nestor Felix kasi nga bumagsak ang kanyang boto. Naging 2,911 na lang. Talo siya ng 98 votes. Oh my God. Ayun. Hala. Brother, Lintik ka, George Garcia. I-explain mo. Paano manalo yan, George Garcia? Yung 15 of 15, 3,009 na si Galanga. Dito sa 12 na pinakita natin kanina, 12 precinct, tama ba, Attorney Glenn? Pang 12 na precinct. 12 of 15 precincts, yes. 3,251 na siya. At ito'y galing sa Senator Felix, yes. ABS-CBN ito mismo sa sa NAMFREL or sa... No, sa ABS-CBN yan. ABS-CBN yan, I declare. Halalan 2025 results. Oh my God. Ayan, mga Hala, kababayan, kitang-kita. Kitang-kita. Napabulaanan ang kasinungalingan ni George Garcia, mga kababayan. Big time. Sabi ni George Garcia, yung 5 million na doble ang pag-report. Na doble yung election return. Bakit dito sa precinct 13 of 15, yung isa na dagdagan, yung isa na bawasan? Dapat, kung nagdoble yan, pareho silang binawasan. Di po ba? Nagdoble eh. Kung nagdoble ang election return, balikan mo, Ate Claire, yung 13 of 15. 13 of 15. Ayan. Yan, Kung pareho silang, kung nadoble ang election return, pareho silang may addition. So, dapat pareho silang babawasan kasi nadoble. And the fact is, ang isa binawasan, ang isa dinagdagan. So, hindi totoo ang sinabi ni George Garcia. Mali. Kasinungalingan. Lintik talaga tong lintik talaga tong election operator na to. Naging chairman pa ng COMELEC. Kaya nga. Anong anong hakbang na ginawa ni Sir Felix Nestor? Actually, Ate Claire, ano ginawa niya? Ang balak, ang sinabi ko sa kanya, actually, itong ngayon, mga kababayan, na-discover ko lang itong habang nagko-compute ako. Hindi ko to nakita kahapon nung nag-meeting kami. Ang sabi ko sa kanya, mag-file siya ng election protest because that's the only way to go and open the ballots. So, nag-usap kami ng kanyang abogado sa Baguio City kahapon. So, by phone. Pero itong discovery ko na to, na si
si General Felix ay binawasan, ang kalaban ay dinagdagan, at natandaan ko, yung 5 million na sinabi ni George Garcia, nagdoble ang pag-report ng election return. Kaya babawasan uli natin, kaltasin natin yung pangalawa kasi nadoble. Oo. Kung nadoble, dapat pareho yung dalawang kandidato binawasan. Hindi yung isa lang ang binawasan, dinagdagan pa ang isa. And in fact, Ate Claire, mga kababayan, may kasama itong statement of votes. Pinadala ko to sa aming grupo. Ang grupo namin nga pala, mga kababayan, is United People's Initiative. Kabilang po dyan si General Romeo Poque, si General Eliseo Rio, andyan si Gas Lagman, si Atty. Mel Magdamo, si Captain Ray Valeroso, si Captain General Dado Valeroso, ako, kami nandyan. Meron kaming resident cyber security expert. So pinadala ko to, pina-analyze ko. At kanina, narinig mo, Ate Claire, sinabi niya, may nahanap ako dyan, may nakita ako dyan statistical anomaly sa bayan ng Banayoyo. So, George, lintik ka talagang operator ka talaga. Election operator ka talaga, George. Tang-ina mo. So, mandaraya ka talaga, sinungaling ka pa. Well, kitang-kita naman natin ang pandaraya, lalo ka na, 2010, you know. So, ang curious lang ako, kasi alam naman natin na expensive yung electoral protest. Dito ba sa level ng mayoral, how expensive itong protest? Actually, Ate Claire, hindi ito masyadong expensive. Ang sabi ko nga sa kanya, kasi gusto ni General Felix na dito sa Manila kumuha ng abogado. Sabi ko, it's very expensive kung dito ka kukuha ng abogado sa Manila because malayo masyado. It's 6 hours to 8 hours drive to go there. So, kumuha siya ng abogado sa Baguio City. And then, ito kasi, maliit na bayan lang to. Ang jurisdiction ng election protest is Regional Trial Court. So, wala po silang Regional Trial Court doon sa kanilang sa Banayoyo. Sa kabilang bayan meron. Oo. Okay. Kasi hindi naman lahat ng bayan may Regional Trial Court or may ang ibang mga bayan circuit court yan, municipal circuit trial court. Sinirkit sila. Tulad nun sa Amerika, Ate Claire, merong circuit courts dyan sa Amerika. So dito, yung mga maliliit na bayan, sinirkit yan, circuit, kumbaga series. So may isang korte dyan. Pero ito regional trial court ang jurisdiction. Wala sa kanila doon sa kabilang bayan. Meron. So malapit lang. Pagkuha ng balota, transport doon, hindi masyadong magastos. So I would not expect a very expensive litigation considering 15 presinto lang to. 15 makina lang to. 15 ballot boxes lang to. So hindi siya masyadong madugo. But the bigger question is, pinabulaanan nito, ng ebidensyang ito, ang palusot ni George Garcia sa 5 million duplicated election returns or 5 million additional votes. Noong araw ng halalan. Atty. Glenchong, sinampal si George Garcia ng ebidensya. Yes. Ay, gusto ko sampalin yung hinayupak na yan. Kumukulo talaga dugo ko dyan sa demonyong yan. Sorry ha. Kumukulo talaga dugo ko dyan. Election operator kasi ito eh. Yun na nga, makikita mo na ang intensyon ni Marcos pag-appoint kay George Garcia, election operator, a known election operator, i-operate ang ating election. Yeah. Ayan, kitang-kita. Kita nyo mga kababayan sa kapapasok lang. Imagine mo, talaga. Sa pang 12%, ganyan na yung lamang ni Mr. Felix Nestor. 891. 891. Tapos magdating dyan, bumagsak yung boto niya. Imposible kahit elementary, Atty. Glenchong eh. Kahit kinder yata, kayang intindihin ito eh. Minus plus, di ba? Ate Claire, pwedeng makalusot si George. Sabi niya, bumagsak kasi nga nadoble. Bakit bumagsak ang kay Nestor Felix? Ang kay Alex Galanga, tumaas. Hindi consistent. Kaya nga. No, hindi consistent. Booking talaga si George Garcia dyan. Booking talaga siya. Kaya dapat talaga siya, ipapa-impeach talaga yan dapat. Yes, at saka mga kababayan, hindi tayo pwedeng mag-move on. Habang may hininga si Glenchong at si Marlica, kayo, hindi tayo mag-move on. Kasi nakita niyo yung overvotes, and now, di ba? Pag-uusapan din natin yung overvotes sa Atty. Glenchong, di ba? Kasi hindi mo pa na-address yun the last time na tayo. Ate Claire, actually, okay, settle na tayo dyan mga kababayan ha. Dito sa Bayoyo, Barangay Bayoyo. Bayan ng Banayoyo.
Barangay Lintik. Banayoyo pala, Bayoyo. Bayuhin ko kaya si George. Ay, nako. Anyway, Bayan ng Banayoyo, ang Banayoyo. subject ng presinto, ang subject na barangay Lintik. Lintik talaga si George Garcia Mandaya. Bayuhin natin yung Lintik na yan. Okay, go ahead. Imagine, mga kababayan, ang boto ni General Nestor Felix is 3,251. Pagpasok ng barangay Lintik, naging 2,750 na lang, nabawasan ng 501. O granted, nadubli yung ER. Dapat nabawasan din yan si Alex. Hindi nabawasan nadagdagan ng 131 eh. Yeah. So ibig sabihin, hindi totoo ang palusot ni George Garcia. Palusot lang talaga yung daya niya. Tangkina talaga itong Lintik na operator na to. Curious lang ako. Ito bang si Galanga Alex under sa picket ng mga ngagva? Gusto ko lang malaman. Hindi ko alam, Ate Claire, kasi ang parte niya is bilig eh. Ang partido niya is bilig. So baka si General Felix is independent. Independent. Okay. Sige, at least na ipakita natin sa ating mga kababayan na hindi totoo ang sinasabi ng COMELEC na walang aberya yung halalan 2025. Ang question dyan, Ate Claire, yung 5 million. 5 million na nadagdag na hindi pala totoo ang panutsot ng COMELEC. Yun mga kababayan. Now, because of this, sabi ng media, nadagdagan ng 5 million. Sabi ni Garcia, babawasan na din 5 million kasi nadoble. This is evidence na hindi totoo ang sinabi ng COMELEC. Ano gagawin natin? Bibilangin natin ng mano-mano ang mga balota uli. Yun lang ang solusyon dyan. Yan, dito tayo, Ate Claire, sa isa pang pasabog. Actually, nag-live na kami ng United People's Initiative. Ito yung bagong grupo ko and I'm very thankful to God na binigyan ako ng isang malaking grupo na kasama ko kasi dati tayo lang yun, Ate Claire. Ikaw sa Amerika, ako dito. Ngayon, this time meron kaming United People's Initiative. Adya pa si Gandhi ngayon, kasama natin sa ating advocacy. Nice. So tandaan nyo yan mga kababayan, you can go to the page also of United People's Initiative. Nag-a-update po sila doon. Ginorgor nila ako, at least nandyan ang United People's Initiative. Si General Rio nandyan din, nagpo-post din. Now, sa website ng NAMFREL, lumabas yung total number of overvotes for senator. Ang sabi mo, Ate Claire, 18 million. That's the totality. The totality, yeah. Yeah, the totality. For senators, it's 16,801,212. 16.8, yeah. 16 million. Sandali, kinuha ko yung data ko. Yeah, nakita mo na? 16,801,000 800 party list. Analytics. Tinitingnan ko sa analytics ng NAMFREL right now. So, it's 16,801,212. Yun yung nandyan sa NAMFREL. Yes. Overvotes to. Now, to explain it, mga kababayan, kung natandaan nyo, kahit tingnan nyo sa balotan nyo, sa balot template ninyo, vote a maximum of 12 for senators, di ba? Pwede kang bumoto ng anywhere less than 12. Pwede yan, valid yan. Ha? Anywhere less than 12. Basta, hindi lalagpas sa 12 kasi ang 12 ang maximum. So, kung bumoto ka ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10, 11, hanggang 12, valid ang boto ninyo. However, kapag lumagpas ka sa 12, overvoted yan. So wala ni isang kandidato ang bibigyan ng boto mo kasi lumagpas ka. So you get it na, ha? Yeah. 12 ang maximum, ha? 12 ang maximum. Hindi ka pwedeng lumagpas sa 12 kasi overvoted. So pag overvote na yan, wala nang mabibigyan ng boto mo. To that extent na disenfranchised ang boto mo dahil lumagpas ka. So yun ang ibig sabihin ng overvote. Okay. Sa senators, ang total overvote is 16,801,212. This represents 30% of the total votes cast at 56 million. Ang ibig bang sabihin ng COMELEC dito sa datos na to?